Habang naglalakad sa kagubatan, isang babaeng nagngangalang Red Riding Hood ay nilapitan ng isang mangkukulam na nagngangalang Barbara, na nag-aalok na tulungan siyang magpalit ng kanyang sapatos. Ang babae ay hindi interesadong mag-aksaya ng anumang oras, dahil malayo pa ang lakad niya patungo sa isang kalapit na bansa, ngunit iginiit ni Barbara na pangit ang kanyang sapatos. Idinagdag din niya na sa kalapit na bansa, kagandahan lang ang mahalaga, at madalas na masama ang pagtrato sa mga pangit. Sa kalaunan ay walang pagpipilian si Red Riding Hood kundi hayaan si Barbara na gumawa ng kanyang mahika, ngunit lumalabas lang na maputik ang kanyang sapatos. Nagalit siya dito, at habang nililinis niya ang kanyang sapatos sa isang kalapit na ilog, binanggit ni Barbara na kailangan pa rin niyang gumawa ng magagandang sapatos. Habang nagrereklamo ang babae tungkol sa ginawa ni Barbara, ang kanyang sapatos ay natangay ng agos sa ilog. Sinusubukan niyang sundan ito, ngunit ang agos ay masyadong mabilis, at hindi siya makahabol. Pagkatapos ay iniwan niya si Barbara at nagsimulang maglakad ng nakayapak, hanggang sa makita niya ang isang babaeng nagngangalang Cinderella na nakasuot ng kanyang sapatos. Lumapit sa kanya si Red Riding Hood habang may ibinabaon siya sa lupa. Hinihingi niya ang kanyang sapatos, at masayang ibinalik ito ni Cinderella. Nang magsimulang mag-usap ang dalawang babae, sinabi ni Cinderella na inililibing niya ang kanyang alagang kalapati. Naaawa si Red Riding Hood sa kanya, at sa sandaling iyon, nakakita siya ng pangitain na nagmumungkahi na si Cinderella ay binubuli. Nagtanong siya tungkol dito, at sinabi ni Cinderella na ang kanyang madrasta at mga kapatid na babae, sina Anne at Margot, ay naging masama sa kanya. Nagtanong siya kung paano nalaman ni Red Riding Hood ang kanyang nararanasan, at sinabi niya na nalalaman niya mula sa uri ng damit na suot ni Cinderella. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Cinderella na pinasuot siya ng kanyang madrasta, dahil hindi sineseryoso sa bansa ang mga pangit. Naaalala rin niya kung paano siya tratuhin na parang alipin, at kung paano rin pinatay ni Margot ang kanyang kalapati. Pagkatapos ay binanggit ni Cinderella ang isang paparating na ball sa palasyo ng hari, at kung paano niya gustong dumalo ito kung hindi siya pangit. Dahil ito ay isang ball kung saan pipili ang prinsipe ng isang babae upang maging asawa niya, tinanong ni Red Riding Hood si Cinderella kung gusto niyang magpakasal sa isang estranghero, ngunit sinabi niyang wala siyang pakialam. Sinabi rin niya na gusto niya ang prinsipe dahil hindi ito bumabase sa mga pangit na tao. Gayunpaman, idinagdag ni Cinderella na kahit gusto niyang pumunta, wala siyang magandang damit, at itinapon din ni Margot ang kanyang sapatos. Nakikita ni Red Riding Hood ang ilang mga hiwa sa mga binti ni Cinderella, at kapag nagtatanong siya tungkol dito, sinabi ni Cinderella na nakuha niya ang mga hiwa mula sa mga tinik sa kagubatan, habang namimitas siya ng mga raspberry para kay Margot. Habang iniisip ng dalawang babae kung ano ang susunod na gagawin, para makuha ni Cinderella ang gusto niya at mapunta sa ball, muling nagpakita si Barbara. Nag-aalok siya na tulungan si Cinderella na magpalit ng damit, at pagkatapos niyang gawin ito, tumulong din siya sa damit ni Red Riding Hood. Gayunpaman, pagdating sa paggawa sa kanila ng sapatos, sinabi ni Barbara na hindi siya masyadong magaling dito. Sa sandaling iyon, nagpakita ang kanyang pamangkin na si Tekla at nag-aalok na gamitin ang kanyang mahika para bigyan ang mga babae ng mga sapatos na salamin. Sinabi niya sa kanila na ang magic ay tatagal lamang ng 24 na oras, at ang sapatos ay kasya lang sa unang taong magsusuot nito. Pagkatapos makipag-usap ni Tekla, ginawang tao ni Barbara ang isang daga na nagngangalang Paul, pagkatapos nito ay ginawa rin niyang karwahe ang isang kalabasa na magdadala sa kanila sa ball. Nang nakatakda na ang lahat, dinala sila ni Paul sa isang daan patungo sa palasyo. Habang nasa karwahe, nagpapasalamat si Cinderella kay Red Riding Hood sa kanyang tulong dahil hindi niya akalain na makakadalaw siya sa ball. Magkasama, napagtanto rin nilang may 6 na oras silang natitira bago mawala ang mahika. Biglang itinigil ni Paul ang karwahe at sinabing may nabangga siya. Nang lumabas ang mga babae para tingnan kung sino ito, nakilala ni Cinderella ang lalaki bilang si Mr. Hans, ang royal hairdresser. Sinusuri siya ni Red Riding Hood, at nalaman niyang patay na siya. Nalungkot si Cinderella at sinisisi ang kanyang sarili para dito, na sinasabing walang masamang nangyari kung hindi niya ginawang dalhin siya ng mga ito sa ball. Sinabihan siya ni Red Riding Hood na huwag sisihin ang kanyang sarili, at sinabi rin ni Paul na pananagutan niya ito, dahil siya ang nakasakay sa karwahe. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng pangitain si Red Riding Hood,
at ipinakikita nito sa kanya na maputik ang bota ni Hans. Iminumungkahi niya na ang tanging paraan upang maging maputik ang kanyang mga bota ay kung may magdrag sa kanya papunta sa eksena. Pagkatapos pag-isipan kung ano ang susunod na gagawin, tinakpan ni Red Riding Hood ang katawan ni Hans, at sinabing ito ang pinakamagandang gawin dahil magiging hindi patas kay Cinderella kung hindi sila pupunta sa ball. Sinabi rin niya kay Paul na tiyaking nililinis niya ang anumang bakas ng dugo sa karwahe pagdating nila sa palasyo. Kasunod nito, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, at pagdating sa palasyo, pumasok ang mga babae. Pagkaraan ng ilang sandali, mukhang natakot si Cinderella nang makita niya ang kanyang madrasta at si Anne, ngunit sinabi ni Red Riding Hood na walang makakakilala sa kanya dahil sa mahika ni Barbara. Samantala, nag-aalala si Anne na wala nang mahanap si Margot, ngunit sinabi ng kanyang ina na sigurado siyang walang nangyaring masama. Sinabihan niya si Anne na mag-focus sa pagpapabilib sa prinsipe, at natutuwa siyang makita ang kanyang anak na nagsasakripisyo ng pagpapagupit ng kanyang buhok, dahil sinabi ni Hans na gusto ng prinsipe ang maikling buhok, kahit na hindi masyadong masaya si Anne dito. Sinabi ng kanyang ina na magiging maayos ang lahat, at dahil si Hans ang gumawa ng kanyang buhok, magugustuhan ito ng prinsipe. Di nagtagal, tinanggap sa silid ang hari at ang kanyang anak na si Gilbert. Pagkatapos pasalamatan ang lahat sa pagpunta sa ball, sinabi ng hari sa kanyang anak na ipagpatuloy ang pagpili sa mga babae sa silid. Kahit na mukhang hindi ito gusto ni Gilbert, iginiit ng kanyang ama, at habang dinadaanan niya ang ilang mga babae, kasama si Anne, sa kalaunan ay pinili niya si Cinderella para sumayaw ng magkasama. Masaya si Red Riding Hood para sa kanyang bagong kaibigan, at habang nagsasayaw sila, sinabi ni Gilbert kay Cinderella na maganda siya. Mukhang masaya siyang marinig ito, ngunit ang oras nilang magkasama ay biglang naputol ng isang gwardya na pumasok upang ibahagi ang ilang nakakatakot na balita sa hari. Sa sandaling iyon, ibinalita ng hari na natagpuan ng kanyang mga tauhan ang bangkay ni Hans, malapit sa kalsada patungo sa kastilyo. Sinabi niya na may mga marka sa harap at likod ng ulo ni Hans, at maaaring mga hulugan ito na may bumangga sa kanya ng kanilang karwahe habang papunta sa palasyo. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tanod na suriin ang karwahe ng lahat kung may mga senyales ng dugo. Mukhang nag-aalala si Cinderella pagkalabas ng mga gwardya, ngunit sinabi ni Red Riding Hood na sigurado siyang nalinis na ni Paul ang karwahe. Di nagtagal, ang pinuno ng mga bantay ng hari, si Lord Chamberlain, ay bumalik upang ipaalam sa hari na walang nakitang bakas ng dugo sa alinman sa mga karwahe. Gayunpaman, siya ay nagsabi na mula sa autopsy ni Hans, nalaman na ang sugat sa kanyang likod ay mas nauna kaysa sa nasa harap. Dahil dito, naniwala ang hari na maaaring napatay si Hans bago siya binangga ng karwahe. Idinagdag din ni Chamberlain na pagkatapos suriin ang bahay ni Hans, nakita ng kanyang mga tauhan ang isang bato na may dugo, at maaaring mga hulugan ito na siya ay pinatay sa kanyang bahay. Binanggit din niya na nakahanap sila ng ilang lock ng buhok na ginupit ni Hans mula sa ilan sa mga babae sa ball. Pagkatapos ay sinabi niya na si Hans ay may nakagawian na maggupit ng mahabang buhok ng mga tao, at maaaring nagalit ang isa sa mga babae sa ball at pinatay siya. Samantala, hiniling ng hari na ilabas ang mga babae, at 5 babae, kasama si Anne, ang napili bilang mga sospek. Tulad ng sinabi ni Chamberlain noon na isa sa 5 babae ang pumatay kay Hans, pinutol siya ni Red Riding Hood at tinanong kung may masasabi ba siya. Hinahayaan siya ng hari na magsalita, at sinabi niya na hindi niya iniisip na tama ang teorya ni Chamberlain at kailangang higit pa rito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Anne na isalaysay ang nangyari kaninang araw, at sinabi niyang pilit na ginupit ni Hans ang kanyang buhok habang sinasabing mahilig si Gilbert sa maikling buhok. Pareho ang sinasabi ng lahat ng iba pang babae, at pinipilit nito ang hari na tanungin ang kanyang anak kung talagang mahal niya ang maikling buhok. Gayunpaman, sinabi ni Gilbert na ginamit lang iyon ni Hans para magsinungaling sa mga babae, dahil hindi niya kayang harapin ang katotohanan na ang mga tao ay may magagandang mahabang buhok na hindi niya ginawa. Dahil nagulat ang lahat dito, biglang binanggit ni Anne na may narinig siya habang nasa palasyo siya noong araw na iyon. Sinabi niya na pagkatapos siyang tulungan ng kanyang ina na makalusot sa palasyo, para makausap niya si Gilbert bago ang ball, narinig niya itong nakipagtalo kay Hans. Tinanong ng hari ang kanyang anak tungkol dito, at kinumpirma ni Gilbert na nakipagtalo lang siya kay Hans pagkatapos matuklasan ang kanyang masamang ugali.
Binanggit din ni Gilbert na gusto niyang iulat si Hans, ngunit bina-blackmail siya nito, na nagbanta na sasabihin sa lahat ang ginawa niya. Sinabi ng hari sa kanyang anak na magpaliwanag pa, at inamin ni Gilbert na bina-blackmail siya ni Hans, dahil nakita niya noong itinapon niya ang korona ng hari sa basurahan kanina. Nagulat ang hari nang marinig ito, ngunit sinabi ni Gilbert na ginawa lang niya ito dahil hindi inaprobahan ng kanyang ama ang relasyon niya sa isang alilang babae na nagngangalang Remy, na kalaunan ay nawala. Sinabi ng hari na wala siyang alam tungkol sa pagkawala ni Remy, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Gilbert. Bago lumaki ang mga bagay-bagay, tinanong ni Red Riding Hood si Gilbert kung umalis kaagad si Hans sa palasyo. Sinabi ni Gilbert na pagkatapos ng pananakot ni Hans, hiniling din niya na maihatid sa kanya ang Royal Mirror sa araw na iyon. Gayunpaman, sinabi ni Gilbert na hindi niya ito ipinadala kay Hans dahil nahihiya siya at kalaunan ay nagpasya siyang huwag hayaang makuha ni Hans ang isang maharlikang kayamanan. Dahil may motibo si Gilbert na patayin si Hans, binansagan siya bilang sospek, ngunit sinabi niya sa kanyang ama na hindi niya ito ginawa. Noon lang, tinanong ng hari kung nasaan siya sa maghapon, at sinabi ni Gilbert na naglakad-lakad siya patungo sa isang kalapit na burol. Hindi naniniwala ang hari sa kanyang anak, at tinawag niya ang kanyang mga bantay upang arestuhin siya. Habang inaalis siya, nilapitan ni Cinderella si Gilbert at sinabi sa kanya na naniniwala siyang hindi niya ito ginawa. Mukhang masaya siyang marinig ito ngunit pagkatapos ay pinalabas siya ng palasyo. Pupunta si Cinderella upang makipagkita kay Red Riding Hood para gumawa ng isang bagay, ngunit sabi niya ay wala siyang magagawa. Habang lumilingon siya sa paligid, nakita niya ang isang tinik sa sahig kung saan dumaan si Gilbert, at nagbibigay ito sa kanya ng ideya. Halos kaagad-agad, isang babaeng nakasuot ng pangit na damit ang pumasok sa palasyo, at nagsabing maaari siyang magpatotoo na nasa burol talaga si Gilbert noong panahong pinatay si Hans. Dahil dito, nag-isip muli ang hari sa kanyang desisyon, ngunit habang hinihiling niyang ibalik si Gilbert, sinabi ng ina ni Anne na hindi dapat pagkatiwalaan ang pangit na babae, dahil maaari niyang gawin ito para sa pera. Sinusuportahan siya ng iilan pang mga tao, at sinabi ng hari sa kanyang mga bantay na ilabas ang babae sa palasyo. Pagkatapos ay tinanong ni Red Riding Hood ang hari kung custom-made ang mga damit ni Gilbert. Sinabi niya na ito ang unang pagkakataon na sinuot ng kanyang anak ang damit, at kasama nito, inilabas niya ang tinik bilang ebidensya na si Gilbert ay nasa burol, dahil maraming tinik sa daan patungo sa burol. Napatunayan si Gilbert dahil dito, at pagkatapos ay ibinalik siya ng mga bantay. Pagkatapos nito, nagpaumanhin ang hari sa pananatili ng lahat sa palasyo ng napakatagal. Habang sinasabi niyang maaari na silang umalis, nakita ni Red Riding Hood na mayroon na lang silang 5 minuto bago mawala ang mahika. Agad niyang ipinaalam kay Cinderella na nauubusan silang dalawa, kahit na sinusubukan ni Gilbert na hintayin sila. Nabadtrip si Cinderella at nawala ang isa sa kanyang salamin na sapatos ngunit pumasok siya sa karwahe para umalis sa palasyo. Samantala, nakita ni Gilbert ang kanyang nawawalang salamin na sapatos at kinuha ito. Sa ibang lugar, nawawala ang mahika, at bumalik ang lahat sa normal para kay Cinderella at Red Riding Hood. Gayunpaman, nakita ni Red Riding Hood na hindi nagbago ang iba pang salamin na sapatos ni Cinderella. Pagkatapos ng maikling paglalakad papunta sa bahay ni Cinderella, pinapayagan ni Cinderella si Red Riding Hood na magpalipas ng gabi. Maya-maya, may narinig si Red Riding Hood sa labas, kaya pumunta siya para tingnan. Sa kalaunan ay nakilala niya si Margot, na humihingi ng tulong dahil sinusubukan niyang tumakas mula sa mga bantay ng hari. Nang tanungin ni Red Riding Hood kung ano ang ginawa niya, sinabi ni Margot na pinatay niya si Hans. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paano siya nakakuha ng liham mula kay Hans, na nagsasabing gusto niyang ayusin ang kanyang buhok para sa ball. Pagkarating niya doon, 2 beses siyang na-knockout, at paggising niya, nakita niya ang bangkay ni Hans, pati na rin ang isang bato sa kanyang kamay. Kahit na sinabi niyang hindi niya matandaan kung kailan niya pinatay siya, sinabi ni Margot na sa tingin niya ay dapat na siya iyon. Pagkatapos ay inamin niya na kinaladkad din niya si Hans palabas ng bahay at itinapon sa harap ng isang karwahe, upang may ibang masisi sa pagpatay. Nang matapos niyang ikwento ang nangyari, nagpakita si Chamberlain kasama ang kanyang mga tauhan, at itinulak ni Red Riding Hood si Margot patungo sa kanila, na sinasabing siya ang pumatay. Mukhang dismayado si Margot,
at habang inaalis siya, isang makintab na bagay ang bumaba sa kanyang katawan. Habang dinadala ito at tinitingnan ni Red Riding Hood, nagpakita si Chamberlain para pasalamatan siya sa pagtulong sa paghuli sa pumatay. Gayunpaman, sinabi niya na inosente si Margot, idinagdag din niya na gusto lang niyang turuan si Margot ng leksyon para sa palaging pang-aapi kay Cinderella. Pagkatapos ay tinanong ni Red Riding Hood kung maaari siyang dalhin ni Chamberlain sa bahay ni Hans, at pumayag siya. Pagdating nila doon, lumingalinga siya saglit at biglang inilabas ang makintab na bagay na nahulog mula sa damit ni Margot. Napagtanto niya na ang basag na takong mula sa isang salamin na sapatos, na nag-trigger ng isang pangitain na nagpapaliwanag sa kanya kung sino ang pumatay kay Hans. Kasunod nito, tinanong niya kung matutulungan siya ni Chamberlain sa ibang bagay, at pumayag siya. Kinabukasan, dumating si Gilbert sa bahay ni Cinderella kasama si Chamberlain at ang iba pa niyang mga bantay. Sinabi ni Gilbert na matagal na niyang hinahanap ang taong may nawawalang sapatos na salamin, at gusto niyang subukan ito ni Cinderella, para makita niya kung siya nga iyon. Mukhang masaya si Cinderella habang sinusubukan niya ito, ngunit kapag nababagay ito, nagpakita si Red Riding Hood at inakusahan siyang pumatay kay Hans. Mukhang nalilito si Cinderella, ngunit nagpapaliwanag pa si Red Riding Hood sa pagsasabing ang salamin na sapatos na kakasuot niya lang, ay ang itinago niya sa libingan ng kanyang kalapati, pagkatapos ay natuklasan niya kung paano niya nalaman na si Cinderella ang pumatay. Sabi niya, nakipagkita si Cinderella kanina kay Hans, na nag-aalok na magpapaganda sa kanya. Gayunpaman, nang makarating siya sa kanyang bahay, napagtanto niya na may iba itong intensyon sa kanyang buhok, kaya binato siya nito at pinatay bago pa niya magawa ang anumang bagay sa kanya. Nang makita ito, nagpa siya siyang i-frame up si Margot para dito at nagpadala ng liham sa kanya na nagpapanggap na si Hans. Pagkarating ni Margot, halos agad siyang na-knockout ni Cinderella. Gayunpaman, hindi tuluyang nawala ng malay si Margot, kaya ginamit ni Cinderella ang kanyang salamin na sapatos para tapusin ang trabaho, ngunit hindi niya alam na nabasag ang takong at nahulog sa damit ni Margot. Dahil alam niyang naghihintay si Hans nang ihahatid mula sa prinsipe, nagpa siya si Cinderella na iwan si Margot doon, para isipin ng sino mang maghahatid na pinatay ni Margot si Hans. Sa kasamaang palad, walang ipinadala ang prinsipe kay Hans, kaya nagkaroon ng maraming oras si Margot para makatakas, at tinakpan din ang pagpatay. Sinasabi ni Red Riding Hood na noong una niyang makita si Cinderella, wala siyang sapatos habang may ibinabaon sa libingan ng kanyang kalapati. Nagkaroon din siya ng ilang hiwa sa kanyang mga binti, at kahit na sinabi niyang pumunta siya para mamites ng mga raspberry, wala siyang dala. Pagkatapos ay ipinatawag niya sina Barbara at Tekla, na nagkukumpirma na binigyan niya si Cinderella ng 2 pares ng salamin na sapatos noong araw na iyon. Sa lahat ng kasinungalingan niya ngayon ay nalantad. Sinusubukan pa rin ni Cinderella na sabihin ang huli, ngunit ang kanyang salamin na sapatos sa wakas ay napalitan sa kanyang normal na sapatos, at ito ay nagpapatunay sa lahat ng sinabi ni Red Riding Hood. Pagkatapos ay sinabihan ni Gilbert ang kanyang mga gwardya na arestuhin si Cinderella, at habang siya ay dinadala, tinawag ni Red Riding Hood ang prinsipe para magsalita. Tinanong niya ito kung bakit naisip niyang pinaalis ng kanyang ama si Remy mula sa bayan, at sinabi niyang wala ng ibang balita itong mawala. Noon lang, sinabi niya sa kanya na si Remy ay talagang isa sa mga biktima ni Hans, at sa proseso ng paggupit ng kanyang buhok, binigyan din siya nito ng peklat na nagpapangit sa kanya. Idinagdag din niya na nagtago si Remy mula noon para hindi makita, dahil alam niyang walang papayag na pakasalan niya si Gilbert habang pangit ang kanyang itsura. Gayunpaman, sinabi ni Gilbert na wala siyang pakialam, at sinabi sa kanya ni Red Riding Hood na ang babaeng nakasuot ng pangit na damit na nagtanggol sa kanya noong isang araw sa palasyo ay si Remy talaga. Nakuha ni Red Riding Hood si Chamberlain na dalhin siya, at pagkatapos makita ni Gilbert si Remy, mukhang masaya siya at sinabi sa kanya na hinahanap niya siya. Gayunpaman, sinabi niyang hindi siya karapat-dapat sa kanya, at habang patuloy niyang tinatanggihan ang mga pag-usad nito, nakumbinsi siya ni Red Riding Hood na tanggapin ang pag-ibig ni Gilbert. Pagkatapos ay iniisip ito ni Remy, at nang sumang-ayon siya, niyakap siya ni Gilbert. Makalipas ang mga araw, ikinasal na ngayon si Gilbert kay Remy, at pinarangalan din si Red Riding Hood para sa kanyang mga pagsisikap sa pagtulong sa maharlikang pamilya. Pagkatapos lang magpasalamat sa kanya ni Remy at Gilbert para sa kanyang serbisyo, mukhang masaya si Red Riding Hood,
habang siya ay lumalayo at umaalis ng bansa. Maraming salamat sa panonood kaibigan, muli huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video.